Hello po mga kababayan. Ano niya Mr. Maravillas ang balita ngayon? Mainit ang balita ngayon, mga kababayan, sa possible revival ng impeachment laban kay Sara Duterte. Yan po ang mga balita ngayon sa mainstream media. Tinyo, sa bagong impeachment complaint versus BP Sara, handa tayong mag-endorse. Sabi nga noon mga kababayan sa unang impeachment complaint na final ng Makabayan Black, it's time to impeach the wicked witch of the South. Ito yung sabi mga kababayan ng Kabataan Party List representative na si Renico. Kami naniniwala, tumitindig that it's time to impeach the wicked witch of the South. Yan po, mga kababayan. Ulitin ko, okay. Bagay talaga po. Ito na ngayon ang pinag-uusapan, no? Sabi dito sa balita ng News 5. Handang mag-endorso ng panibagong impeachment complaint laban mga kababayan kay Sara Duterte. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. So, maglalaps na kasi mga kababayan sa February 5 ang 1-year bar rule sa pag-ain ng impeachment complaint laban sa bise. So sabi niya po, malamang na itutuloy ng mga complainant ang filing. So handa tayong mag-endorse, sabi po ni Tinio. Ayon sa kongresista, maaaring madagdagan ang mga lalamanin ng ihahaing reklamo lalo't na't may mga bagong impormasyon ang lumabas. Kabilang narito ang affidavit ng nagpakilalang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga. So magkakaroon sila ng amendment doon sa Articles of Impeachment. 7 yung Articles of Impeachment, mga kababayan, na unang na-file. At forthwith na pinatulog ng Senado. Imbis na i-forthwith trial, mga kababayan, shall proceed, ang ginawa ng mga Duterte senators, pinatulog, in-archive. O diba, mga kababayan? But anyway, nag-motion for reconsideration sana doon sa naging desisyon ng Supreme Court na technical po, yung impeachment complaint. Kaya lang, parang pinatulog na rin ng Supreme Court. Yan ang nakakalungkot. Kaya tama talaga, mga kababayan, na si Digong, tatay ni Sara, sa ICC i-trial, mahirap dito sa Pilipinas. Sa Senado na forthwith yung impeachment. Tapos sa Supreme Court na technical. Kaya hindi natin masisisi yung ating mga members ng Congress na nanggigigil ngayon na i-revive ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At lalo't isa sa mga tatayong House prosecutors, nanalo pa rin mga kababayan sa eleksyon. Si Batangas Representative Beatrix Luistro na napakagaling mga kababayan na abogado. Pakinggan nyo naman yung mga statement tungkol sa impeachment noon ni Sara Duterte ni Batangas Representative Beatrix Luistro. Yan po. The long-standing principle, or perhaps he's just emphasizing the long-standing principle of separation of power. And in relation dun sa naging pronouncement ng Supreme Court that the impeachment is unconstitutional, the Speaker is just trying to emphasize the exclusive power of the House of Representatives to initiate all impeachment cases. Will that be the main argument or highlight of the motion for reconsideration? I believe that that would be one of the main arguments which we will be highlighting really in our motion for reconsideration. Walang decision po until today. We respect the Supreme Court and nonetheless we will uphold our
accountability of public officials. So optimistic pa rin ang mga Yes, we are. prosecutors. Yes, we are. Hindi kayo nawawala ng loob, as what Speaker said. Yes, we Naubos are, na lang po because yung that is our panahon. constitutional mandate to uphold Pero nire-respeto pa rin ng Kongreso ang naging desisyon ng Supreme Court. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Ito pa yung pahayag ni Luistro, mga kababayan. We have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution, sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. Well, when we filed this impeachment complaint, Christian, no? With all candor, no one forced us to do so. No one requested us to do so. No one convinced us to do so. And certainly, we did not receive anything in exchange of the same. The House of Representatives has the exclusive power to initiate all impeachment cases. Tapos na po ang trabaho ng House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaint is concerned. Kung sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day, this is misleading sapagkat ang totoo po niya, since the filing of the first 3 impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. And we know for a fact as well na marami po sa grounds for impeachment ay subject matter na ng Quadcom hearing at ng hearing ng Committee on Good Government. And about the due process of the Vice President, ito po yung i-cater natin ng maayos. As a matter of fact, sa impeachment trial po, she will be given Ready summons, po yung she will be Congress. asked to file her answer, and she will be asked as Tumakbo well lang to sa appear and Supreme present Court her po si Sara evidence. Duterte Yun po yung for requirement ng tweet. due process. Wala po sa batas na bago mag-file ng impeachment complaint, i-notify muna ang Vice President. So, anong nangyari, mga kababayan? Natigil yung dapat sana proseso ng accountability. Hindi nangyari yung proseso ng accountability laban kay Sara Duterte. So, hindi natin masisisi, mga kababayan, ngayon. Nakabinbin siya eh. Kaya yung desisyon po ng ilang members ng Congress is to revive the impeachment complaint laban kay Sara. Ngayon, last week, sabi ni Sara, pagod na daw yung mga tao sa impeachment. Dinidiscourage niya kasi, siyempre. Pero maniwala man sa kanya na pagod yung mga tao. Pagod na sa'yo yung mga tao. Hindi lang sa'yo, pati sa mga supporters mo. Pagod na yung mga tao makinig sa mga kasinungalingan po ninyo. Di ba? Walang pinakinabangan po yung ating mga mamamayang Filipino sa pag-upo ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Pero anya, Mr. Maravillas, mataas pa sa survey si Sara. Sila man lang po ang naniniwala doon. Saan nga nakakita, mga kababayan, na wala mang ginagawa, mataas ang performance? Wala ngang ginagawa. Paano ang isang taong walang ginagawa pagkatapos mataas ang performance ratings? Kayo na lang ang maglukuhan, mga kababayan. Alam natin na yung mga backers niya, na mga pro-China, yun ang posible, mga kababayan, na nagpa-commission ng survey purposely para i-discourage yung mga members ng Congress to revive the impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yun ang disenyo nun, mga kababayan. Kaya lang itong Makabayan Black, wala man yang paki. Sa kanila, importante, mga kababayan, na mapanagot ang isang politiko na tulad ni Sara Duterte. Kasi sa kanila, importante yung accountability po. Kaya ito na ngayon ang pinag-usapan, mga kababayan, ang pag-revive sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Abangan na lang po natin ang mga susunod na mga kaganapan. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-order po, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa aking anak na architect entrepreneur is Maravillas. So laging nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.